na tumanggap ng akap at kung magkano taga saan, asa ka pa. Hindi tayo makakakuha niyan. Itaga nyo sa bato. Hindi tayo bibigyan yan. Lalo pat may mga aligasyon nga na mga tao po ng politiko nakakatanggap nito. So bakit to sila dito nang gagalaiti sa 4-piece na tinanggalan po ng 50 billion sa halip na dagdagan pa ng halos kalahating milyon ng mga pamilyang Pilipino ang benepisyaryo ng 4-piece? Kasi nga hindi sila makakapapel. Wala silang bigayan na naando ng mga mukha nila at wala sila doon na mamamahagi po ng pera. Walang utang na loob sa kanila. Wala pong utang na loob sa mga politiko, kumbaga. Dito po sa AKAP, may utang na loob dito. Ngayon po ang dahilan nito, pamumulitika, wala nang iba. Ang actual na po talaga ngayon na sitwasyon sa ating bansa. Bastardized democracy na po ito nangyayari sa atin. Wala nang makakakalaban sa isang kongresista, sa isang distrito, kung hawak niya ang napakalaking pera at pinilalabas niya na kaya yung pera na pinimimigay sa taong bayan. Sino pang lalaban sa kanya? Wala na po. Maging sa party list, ganun din po. Wala na. Wala ka ng laban. Hindi na po balanse ang equation. Yung sinasabi po na hihingi tayo ng listahan, mag-invoke ng data privacy, patay tayo dyan. Hindi ka bibigyan yan. Bibigay nila yung listahan ng bawat isang tao na tumanggap ng akap at kung magkano taga saan, asa ka pa. Hindi tayo makakakuha niyan. Itaga nyo sa bato. Pinagsasamantalahan ang kanilang hindi lang kamangmangan, higit sa lahat, kahirapan. Itong issue po ng ayudang ito. Sa dami din po ngayon ng mga nagbibigay po ng impormasyon sa mga payout na ginagawa. Vis-a-vis din po yung sinasabi ng iba na meron daw naman natulungan, nabigyan ng ayuda, pero may mga question din, mga kapatid. Maganda pong halimbawa din dito, ha. Ito pong sitwasyon ngayon, diyan po sa area ng Daambantayan sa Cebu. Alright, kung saan po naman mga kapatid, humihiling sila sa kanila pong ipinasang resolusyon. Ito bilang patikim lamang po sa ating pag-uusapan, girl. Sila po ay naglabas ng isa pong resolusyon. Ito pong liga ng mga barangay sa Daambantayan, diyan po sa Sugbo. At sinasabi na baka daw po maaaring mag-imbestiga ang ombudsman. Dito po sa mga sinasabi din pong posibleng mga irregularidad sa pamamahagi po ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Kasi ika po nito pong pinuno ng naturang kapulungan na kami ang minumura. Sa wikang Cebuano po ito, gusto namin klaruhin kasi nakakatanggap kami ng reklamo mula sa aming mga kababayan. At kami sinisisi kung ba't wala sila doon sa listahan ng mga tatanggap nitong ayudang ito. Ang sinasabi po nila, usually daw po dumadaan ito sa Municipal Social Welfare and Development Office para po mag-issue ng sertifikasyon na ang isa pong benepisyaryo ay totoong mahirap. Okay? Actually po, sa wika nila, nahibong nga nung maglargo na lang mangayo og Certificate of Indigency sa barangay. Supposed to be iagi man unta ni sa MSWDO. Dayon, ari sa barangay. Mangayo na lang largo og certificate. Waming ideya. Kinsa man siya? Usahay man na nato ni. Kinsa man. Unsa man. Wa gipangayo nga requirements. Agoy, kagilok. Hindi pala kagilok, kasarap pala yun. Iba pala. Agoy lang. Napuyo ang akong anak, Regintan, inyong gikoy-koy. Yan. Sabi po, doon sa kanilang resolution, they allege that the implementing individuals for identifying and listing AKAP beneficiaries were merely political organizers of their district congressman, who were untrained social workers and failed to provide precise orientation regarding the specific requirements as prerequisite in availing the program. They also allege that there was no transparency in the selection of AKAP beneficiaries, leading to confusion and potential exclusion of qualified individuals. Clearly,
said AKAP program was implemented by people not mandated by reason of their office and was used to generate political audience and solicit support from them, thereby defeating the very purpose and intention of this AKAP program as stated in the resolution. Okay, mga kapatid, alas 9:02 ng umaga, kayo po kung may oras ay maaari pong manood sa ating pong naging Think About It episode October 22, 2024. Ang title nito ay Utu-Utong Bayan. Ulitin ko. Check it out mga kapatid ha. Ang ating pong Think About It episode tungkol din po sa isyong ito ay pinamagatang Utu-Utong Bayan. Okay, mamaya po, babalikan natin to at atin pong kukumpirmahin lang sa ngayon, ito bang programang ito ay may pinagkaiba doon pa rin po sa naging AKAP ng nagdaan. Alright, mga kapatid, ikaw ba'y uto-uto? Napa-oo ka. Okay. Kaya ako umuoo, inaantay ko kung may kasunod eh. Hindi, umuoo kayo dyan, yung mga nakikinig, hindi, kayo ba'y utu-uto? Tingin kayo sa kanan at sa kaliwa. Utu-uto ba yung mga katabi nyo? O wala kang choice kundi maging uto-uto. Nakul pa rin po dito sa conditional implementation ng AKAP dahil pa rin po ito sa utos nga po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Conditional implementation. Mamaya pa-explain natin kay ASEC Irene Dumlao kung ano ang ibig sabihin yan. Maging tapos na ba yung guidelines na binabanggit na gagawin for the conditional implementation nito pong AKAP kung saan ang gagawa nga daw nitong conditional joint guidelines ay ang DSWD. Katuwang po dyan ang NEDA maging ang DOLE. Maya-maya pong kauntian mga kapatid, kasama si ASEC Irene Dumlao. Sa mga kapatid naman po nating nakatutok po sa atin ngayon, tuloy pa rin po ang inyong mga komento ukol pa rin po dito sa usapan na ito ng AKAP. Iba-iba po ang komento ng mga kapatid natin dyan. Merong mga nagsasabi na okay lang daw, tuloy lang daw ang bigayan ng ayuda. Meron din naman mga nagsasabi na itigil na yan kasi talaga namang nagagamit sa politika. Hindi lang ang AKAP, maging po yung ibang cash assistance programs ng ating gobyerno. Hindi lang sa DSWD, maging nga itong DOLE, yung tupad na binabanggit ni Manong Ted kanina. Kasama daw po dito sa guidelines na gagawin for the conditional implementation ay yung pagban na sa mga politiko sa cash areas o dun sa areas kung saan gagawin itong pamimigay ng ayuda para sa AKAP. Nasa linya na po kasama natin ngayon si ASEC Irene Dumlao. Magandang umaga po, ASEC. Magandang umaga po, DJ Chacha and Manong Ted. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng niya pong program. Magandang umaga po. Diretso tayo agad dito po sa usapan natin tungkol sa AKAP. Conditional implementation, para lang po mas maintindihan ng mga kapatid po nating nakatutok sa atin ngayon. Kapag sinabi na conditional implementation, ano pong ibig sabihin nito? Okay, para po doon sa Ayuda sa Kapos ang Kita program, gaya nga po ng nabanggit mo, DJ Chacha, conditional ang implementation po nito batay doon sa veto message ng ating pong Pangulo. Hindi pong sabihin, hindi tayo makapag-implement nito unless ma-issue na yung guidelines na binuo o bubuin ng DSWD kasama ang NEDA at ang DOLE. Ito ay bilang bahagi na rin doon sa veto message nga po ng Pangulo na sinasabi na kinakailangan na matiyak natin na yung pong pangangailangan ng mga individual na may hindi lower than minimum wage po yung tinatanggap. Oo. To be very specific, yung nasa veto message nga po is the AKAP intends to address yung significant strain of inflation to the financial capacity of those who earn less than the minimum wage. Dito po sa conditional implementation na ito, tama po ba, ASEC? DSWD pa rin ang mangunguna sa pamimigay ng ayuda dito po sa mga kapatid natin na apektado nga nitong inflation, specifically para sa kanila itong mga near poor. Ano naman po ang magiging role dito ng NEDA at ng DOLE aside dun sa pag-craft nung conditional guidelines?
Actually, doon sa draft guidelines, marami ring magiging partisipasyon ang NEDA at ang DOLE. Isa nga po dyan sa mga magiging roles or tasks ni NEDA ay i-review yung pong assessment sheet na binuo ng DSWD through our Crisis Intervention Unit. Ito ay upang matiyak na yung form na gagamitin natin will capture all the information needed para matiyak na yung individual o yung client na lumalapit sa DSWD ay naapektuhan ng inflation. In fact, there are several indicators na nilalaman ng attendance sheet but it's currently being reviewed. Nandiyan yung income and financial resources, budgeting expenses, yung severity of the crisis or circumstances na nararanasan ng individual. Gayon din po yung availability ng support systems, external resources na meron yung pamilya, self-help and client efforts, vulnerability and risk factors. So yan po kasalukuyang review ng NEDA. Gayon din po, si PSA naman ay magtitiyak na lahat ng mga clients na nakatanggap ng AKAP ay may issuean ng PhilSys ID para sa susunod po na mag-avail siya ng assistance under AKAP ay yung PhilSys ID na lamang po ang kanyang ipresenta. Gayon din po, si DOLE naman, maaari rin siyang mag-refer ng mga potential beneficiaries para doon sa AKAP. And magbibigay din po siya ng impormasyon hinggil sa regional minimum wage rate kada region at iba pong mga impormasyon na makakatulong para sa pagtutukoy ng mga benepisyaryo. At again, DSWD lang yung sa pamamahagi na ng ayuda. Pero ma'am, before yung sinabi ng Pangulo na magkakaroon ng conditional implementation dito nga po sa bigayan ng ayuda for AKAP, ganito na rin po ba yung sistema noon or tanging DSWD lang lahat ang nangangasiwa? Yeah, in 2024, ang bumuo lamang po ng guidelines ay si DSWD. But for 2025 nga, with the veto message of the President, may mga kasama na po tayo, may mga partners na tayo doon sa pag-formulate ng implementing guidelines. And itong binabanggit natin na conditional guidelines kasama na ang DOLE at ang NEDA. Last week, tama po ba, nagkaroon na po sila ng first meeting? Sa ngayon po ba nakaschedule yung mga susunod na meeting? Kailan po ang tapos nito at kailan din ito ilalabas ng DSWD? Okay. Tama po na pag-usapan last week, Friday, that was January 3, nagkaroon ng pagpupulong ang NEDA, DSWD at ang DOLE. At marami actually na pag-usapan based on the initial draft that we have shared to both agencies. And then last week nga po, isinapinal natin, nagkaroon ng mga agreements kung ano talaga yung mga specific functions ng bawat pong ahensya. And then this week, we intend to have the joint memorandum circular signed by all secretaries. Nang sa gayon, makapag-proceed na rin tayo sa implementasyon ng AKAP by fulfilling nga po the conditions on its implementation. ASEC, sabi nyo this week na planong pirmahan itong memo circular ng tatlong ahensya ng gobyerno na hahawak nga po dito sa AKAP. So ibig sabihin tapos na po yung ating conditional guidelines. Pwede nyo po ba sa aming ma-share ito? Ano pong difference sa guidelines na meron ng AKAP noon dito sa conditional guidelines na meron na ngayon? Yeah. Actually, tama, this week, yun ang plano natin na mapirmahan na siya. Currently, pinapa-review natin sa NEDA yung assessment form. Nabanggit ko, ito ay ginawa na ng DSWD pero pinapa-review nga po natin para matiyak na lahat ng mga indicators that will identify yung mga beneficiaries na nakakaranas nga po ng crisis o naapektuhan ng inflation ay talagang masasakop makakapture through this form. Ganyan din po, nabanggit ko, dito kasi sa bagong guidelines, merong specific roles and responsibilities ang DSWD, ang DOLE at ang NEDA. Because in the previous guidelines, wala po ang mga ito. Once na ma-issue po natin yung guidelines, once na maaprubahan, we will gladly share this. Definitely, this will be made public because we will have to publish it also in the
official gazette. So tama po yung narinig ko, beneficiaries, nagkakaroon ng review kung sino talaga ang specific na magiging beneficiary ng AKAP. Mababago po ba ito dun sa beneficiaryo nitong mga nakaraang taon o nitong nakaraang taon? In keeping with the veto message, sabi kasi na those earning less than the minimum wage rate. So kung nagkaroon na, kung in 2024, very specific kasi tayo na low income or mga minimum wage earners yung nandun sa ating guidelines because na of the veto message na sabi na those earning less than the minimum wage rate, may mababago rin po doon sa pagtukoy ng ating mga beneficiary. But then again, sabi nga po natin, ang magiging present dito sa ating guidelines at implementasyon ay yung pong assessment ng social worker. Lahat po ay sasailalim yan at titiyakin na yung pong karapat-dapat na mapabilang at makatanggap ng tulong ang ating pong masaserve for the AKAP program. So ibig sabihin, mas hihigpitan po ito ngayon? Actually, yun po yung intention natin, DJ Chacha, to really tighten the implementation of the AKAP program to ally the fears o yung pong pangamba ng ating mga kababayan na baka magamit po yung pong AKAP program para i-advance yung political interest ng iilan. So iyan po by ensuring na matutukoy natin, masasala natin yung mga karapat-dapat na mga katulong, makakatiyak po tayo na yung pondo para sa implementasyon ng AKAP ay mapupunta para sa nararapat na siya. Ang tanong dito, maganda umaga po sa inyo, ASEC. Magandang umaga po. Opo. Kasi una, klaruhin lang natin. So kumbaga po, ito pong memorandum na Consolidated Implementation Guidelines of Ayuda sa Kapos ang Kita Program, wala na ito, di ba? Itong 2024 na series, di ba ma'am? Babaguhin natin to, tama? Tama po. Sige. Tama po. Okay, sabi ho din ninyo, may mga bago ho ngayon definition dito po sa AKAP beneficiaries. At yun nga, interdepartment ito na approach sa pagtukoy. Gaano katagal bago ka makatukoy ng isang recipient na karapat-dapat dito? Gaano katagal po ang pag-aaral na kakailanganin bago ka makapagsabi na itong isang Pilipinong ito karapat-dapat tumanggap ng AKAP? Similar to AIC sa Manong Ted, yung turnaround time natin for the determination ng beneficiary kung siya ay eligible. In a matter of 2 hours or less than 2 hours ay matutukoy na po natin. Kaya nga po, i-review maigi ng NEDA itong assessment sheet or intake sheet na gagamitin ng ating pong mga social workers para ma-capture lahat ng impormasyon na kakailanganin po niya para ma-determine kung eligible yung individual. In less than 2 hours, as in ganun kabilis, sino po particular ang tutukoy doon sa kwalifikasyon ng individual? Kung interdepartmental action po ito, sino doon sa lokal na pamahalaan? Kasi po, di ba, okay, sino po ma'am? Sino po muna? DSWD po, Manong Ted. Yung assessment sheet po, gagamitin ito ng DSWD social worker. Kung kaya nga po nabanggit ko, itong assessment sheet ay kasalukuyang nire-review ng NEDA para matiyak po na lahat ng impormasyon na kakailanganin ng social worker na mag-guide sa kanya to determine eligibility ay nasa form para po madali na lang. Sa interview, kinukuha na lang po yung informasyon tapos may checklist na lamang po dito. Halimbawa, doon sa flyer sector, chine-check mo na lang Yan. So, yun po yung role actually ni NEDA to really ensure that all information necessary for the study or assessment of the social worker are contained or captured. May NEDA kayo on the ground? Kung ito po'y municipal social worker, may taga-NEDA doon on the ground? Actually, Madam Ted, ito pong form will be reproduced and will be used by all our social workers. But before we reproduce this, ito po ay rini-review na po ng NEDA.
Okay. So basically po, sino ang maghahanda nung listahan? Sino ang maglalagay ng pangalan sa listahan na susuriin po ng DSWD at ng inyong katuwang para masiguro na karapat-dapat tumanggap ng AKAP yung tao? It's the DSWD social worker po, Manong Ted, ang kukuha at bubuo noong listahan na gagamitin natin para rin sa payroll. Kasi lahat naman po, Manong Ted, na pasok doon sa criteria, i-interviewin ng social worker. Gamit nga po itong intake or assessment sheet. Sige po. Sa dinami-dami po ng mga taong kapos ang kita, paano masasabi na sa isang barangay halimbawa na ito lamang 1, 2, 3, 4, 5 o 10 ang dapat tumanggap, yung iba hindi? Yung social worker. Manong Ted, sorry. Opo. Opo, yung social worker po. Siya pa rin. Okay. Tama po, Manong Ted. So yung social worker, under siya ng LGU, di po ba? Ng municipality or city? Hindi po, Manong Ted. Yung pong social worker po ng DSWD. Kasi ang DSWD, meron po tayong 16 field offices. Ng bawat field office natin, may mga satellite offices din, may mga SWAT offices din po tayo. So on the ground, we are present, Manong Ted. Hindi, kasi po, di ba ang DSWD, di ba meron na rin po kayong devolved functions, right? Tama po, social yes. welfare is Yeah. a devolved function based on the Yes. local government code. So meron pong mga local social welfare development officers, yung city or municipal and the provincial social welfare officers, sila naman po ay under the local government unit. Kaya But nga meron po. din po tayong mga kawali na from the national po. Opo. Kasi nga po, ito nga po din ang concern ng ibang mga barangay kapitan na hindi po hindi nakakasama dito po sa programang ito ang kanilang constituents. Kasi nga, kung meron tayong mga municipal social workers, and then meron pong regional, ito yung under the national, na may mga tauhan po sa mga munisipyo. So ang tanong nga namin, sino ngayon ang magdidesisyon? Kasi po, itong inyong panuntunan na ito basically, kapos ang kita, di ba? Yung hindi ka man lang umaabot ngayon ng minimum. Tinatamaan ka ng inflation. Basically, ito po iyon eh. Kagaya din po ng dati, wala naman pong malaking kaibahan maliban lang dito sa mga idinagdag ninyo na mga binabanggit ninyo na ilang pang mga kondisyon. So, sino ang magdidesisyon kung sa isang barangay, 100 ang karapat-dapat tumanggap dito. Pero ang pondo po ay nakalaan lamang para sa 50. Who will decide there? Ang DSWD po, Madam Ted, again, depende po kasi yan doon sa assessment ng social worker. Kasi sabi ko nga po, sa ating pong tanggapan, satellite office man yan o SWAT office, lahat po may walk-in man yan o referral, nagtutungo sila sa ating pong tanggapan. At isa-isa po na nagprepresenta ng mga documents at ini-interview ng social worker. At gamit nga po itong assessment or intake sheet, ikakalap natin lahat ng impormasyon. And from there, we will determine kung sino po yung makakatanggap ng tulong. So yung po bang sinasabi yung certification na yan ba yung certification of indigency? Kung certificate of employment po. Kaya po nung 2024 na AKAP, ang certification na kinukuha po natin ay mula sa kanilang employer para magpatunay sila po ay empleyado at tumatanggap ng minimum wage rate. Gayon din po doon sa 2025 AKAP, yung mga yung mga requirements na isusumite ay upang i-ascertain nga po na sila ay tumatanggap ng mas mababa than the minimum wage rate. Opo, hindi na po kailangan ng certificate of indigency? Hindi po, Manong Ted. Okay. Dati ho ba kailangan ito? Hindi rin po, Manong Ted. In fact, pati nga po doon sa assistance to individuals in crisis situation, ay tinanggal na rin po natin yung certificate of indigency. Ang mahalaga lang naman po, Manong Ted, dito sa assessment sheet kasi, hindi lamang nga po yung certificate ang basihan ng ating pong social worker. There are also other information
that are being captured para nga po madetermina na sila Okay. ay talagang Sige po. nangangailangan nito. Opo, sige po. So sa ngayon po, wala pa kayong beneficiary for 2025, right? Ito hong existing ngayon na pinamimigay na pera, 2024 pa ito na budget. Tama po, for 2025 wala pa po. Wala pa Okay. po may issue na notice of cash allocation. And dahil nga conditional yung implementation ng AKAP, kinakailangan na maisapinal, ma-aproban muna itong guidelines bago tayo makapag-proceed sa implementation. Opo, so maaari sabihin natin na wala pa itong conditional na ito, wala pang ganon kasi nga wala pa kayong guidelines and definitely po wala pang nilalabas po na NCA o Notice of Cash Allocation ang DBM para po sa 2025 AKAP, right? Tama po, Okay, Manang Ted. sige. Yeah, maliwanag po yan. Okay, so dito po ngayon sa kasama po, no, dito po sa GAA nga, binabanggit po dito na ito pong AKAP ay maaari makipag-partner nga sa mga LGUs, no? Idaan sa mga LGUs, no? Hanggang sa barangay level actually. At dito po sinasabi nga dito dahil ang pinag-uusapan natin dito po ay pangangailangan sa pagkain, rice assistance po ang tawag ho dito. Alam niyo ho ito, ano po? Tama po, Manang Ted. In fact, yung 2024 may ganyan din po provision. Yung guidelines po okay. natin. So ngayon po, rice assistance po ito, ano? Ang sinasabi po, purchasing rice to meet the nutritional requirements of beneficiaries for sustenance. Rice assistance. So, pag rice assistance, cash pa rin ang ibibigay ninyo. Yes po, Manang Ted. Yan po ay nakalagay doon sa Memorandum of Agreement now with the local government unit. Okay. Depende po doon sa mapag-uusapan. Because kung tatandaan po natin, yung ayuda para sa Kapos ang Kita program, hindi lamang po limited sa cash relief assistance. Meron nga pong rice assistance, food, medical, funeral assistance. Opo, pero ito po, rice assistance, pero ibibigay niyo pa rin po ng cash. At diyan, wala na ho kayong control kung anong gagawin ng recipient, kung bibili niya ba ng bigas o saan dadali ng pera. Tama po, Manong Ted. Yan ay nangyari rin nga sa 2024. Hindi pa natin mabanggit talaga yung 2025, Manong Ted, dahil nga sinasapinal pa natin yung guidelines for this. Okay, so meaning nga po, maaaring tawagin mo ito ay rice assistance o maging food assistance pero ang pagbibigay dito cash pa din. Tama po, Opo. Manong Ted. Okay, sige. So cash pa rin po yan at wala na kayong control pag tinanggap na po nung recipient po yung cash. Tama po, Manong Ted. Okay, opo. Depende rin kung paano po nila gagamitin. Kasi gaya ng nabanggit ko, ang opo. AKAP, similar to AIC, magkakaiba yun din yung classification ng assistance under the financial assistance. Well, actually, basically, halos wala naman pinag-iba eh. Opo, ito pong AIC tsaka AKAP kung talagang susuriin mo. No? Basically po, doon sa ginawa nga natin pong pag-aaral at maging panayam nung una pa. Ano lang ho ito, nandoon sa mga recipients sa pinag-uusapan po natin dito kanilang klasifikasyon. So, magkano po dito ang pinakamaliit na AKAP na ibibigay po na cash, ma'am? Yung 2024, Manong Ted, kasi nakaano yan eh. Nag-range from 2,000 to 10,000, again, subject to the assessment of the social worker. Dahil yung social worker muli ang nagdetermina kung magkano ba yung matatanggap. Depende rin doon sa circumstances, sa support systems, etc. Other information na na-provide ng client. Okay. For 2025, again, pina-finalize natin yung guidelines for this, Manong Ted. Opo, yung nga po, klaro na ho yan. Inaayos pa ho ang guidelines nito. So, minimum dito, 2,000 piso. Opo, Manong Ted. Yung 2024, 2,000 to 10,000 po. Okay, sige po. Sige. So, again, sa ngayon po, wala pang disbursement para po sa 2025, 26 billion po na AKAP. Ang kasalukuyan pong pinamamahagi, na pera para po sa AKAP ay pondo pa po noong 2024. Balikan ko lang po ito ngayon na kasi nga kaya po ito nagiging kontrobersyal dahil nga sa hindi naman maitatanggi po natin yung pong post mismo ng mga politiko dito po sa pamamahagi po ng AKAP. Kayo po mismo nagsasabi, ASEC, pati ang inyong secretary na bawal ito,
At ito ho ay, kumbaga, labag sa panuntunan, labag po sa prinsipyo po ng programa. Ito po, isang halimbawa, isang party list group dito po sa Pangasinan, no? Ito po mismo, meron siyang mga post na pictures. Ito po ay posted only 2-3 hours ago. Isang mahigpit na akap para sa ating mga kababayan. Matagumpay na naisagawa sa bayan ng ito po sa norte. Layunin ng akap, ito ho, upang etc. Binabanggit niya rito, no? Ito raw po ay tulong dahil po sa nanggaling sa pondo ng party list sa ilalim ng programang akap ng DSWD. So ginamit na daw yung party list daw nila ang siyang responsable dito po sa akap cash distribution, and then complete with pictures. Pati po yung mga tarpaulin, pati po sila ng mga miyembro ng party list. Ito ma'am, laganap po ito. So sa gitna po ng sinasabi po ng kagawaran ng inyong ng sekretary, parang iba po ang nakakarating sa bayan na mga pangyayari po involving AKAP fund na inaari ng ilang politiko at maging ng ilang party list, ma'am. Okay, ulitin ko lamang po, no, Manong Ted, nabanggit na rin po namin ito. In the past, wala pong allocation ang mga legislators, mga political actors on the Ayuda para sa Kaposan Kita program. Ito po ay solely Department of Social Welfare and Development. But thanks for letting us know of this. We will coordinate with the Bureau in charge of the implementation of the program para ma-address po yung concern. Gayon din po, we would like to take this opportunity, Madam Ted, na sana po ma-highlight din natin yung gains ng programa, yung mga tao na natutulungan po nito, because alam naman po natin, like any other programs, wala pong perfect, may mga issues, but the DSWD is trying its best to address this. Nang sa gayon, magiging mas efficient at effective yung programa. Kung kaya nga po para sa 2025 guidelines, we've ensured, no, na mas matatighten pa natin yung implementasyon nito by coming up with more strict implementation rules. Opo. Ma'am, paano ho kami makakakuha ng kopya ng recipients ng AKAP sa isang particular na distrito o LGU? Dito po sa 2024 na inyo pong pamamahagi na ito, listahan ng mga benepisyaryo at yung pong kanila pong address, etc. etc. Yan ho ba ay maaari namin makuha sa inyo? Well, of course, Manong Ted, subject to the provisions of the Data Privacy Act, of course, and the freedom of information, makapagbahagi naman tayo ng impormasyon, but to a certain extent, Manong Ted, pwede naman po kayong magpadala ng request sa aming pong tanggapan. Opo. Pero sa usapin po na iyan, ano po ang prevailing po ninyo na panuntunan sa mga humihingi nga po ng transparency dito po sa kung magkanong pinamigay sa bawat isang individual, sa bawat isang lokasyon? Meron naman kasi ang sinasabi naman po ng Data Privacy Act ay hindi ito magiging hadlang para sa pagbibigay nga po ng impormasyon. Maaari naman po tayong magbahagi, but of course, meron lang mga personal at sensitibong personal information na kinakailangan nating pangalagaan. Yung mga public information, maaari po nating yang ibahagi. Okay, sige po. So, again, itong pong AX na mga benepisyaryo at saka AKAP na benepisyaryo, pwede pong isang tao makakuha ng pareho, di po ba? Meron doon po sa guidelines natin, Manong Ted. Ano po yan meron kasi tayong frequency of availment. So, kung halimbawa sa AX, kung nakatanggap ka ng AKAP, hindi ka maaaring makatanggap ng AX within a period of 3 months. But then again, subject yan doon sa assessment ng social worker kasi maaari, Manong Ted, na sumailalim rin naman sa matinding CC yung isang individual na nakatanggap ng AKAP. No? Maaari kasi na in-assist mo siya dahil affected siya ng inflation. But then after a period of time,
sumailalim siya ng matinding krisis, nagkasakit, o may namatay sa pamilya, maaari rin naman natin tulungan under assistance to individuals in crisis situation. Paano niyo po malalaman yan sa inyo pong sa mga lokalidad? Sa isang barangay A, na dito ako kumuha ng aking AX. Doon naman ako sa kabilang bayan o kabilang barangay kumuha ng aking AKAP. Lalo na ho, kasi ang claim dito, halimbawa diyan sa Cebu, ang naghahanda daw po ng listahan ng recipient ng AKAP ay yung po mga tauhan ng mga kongresista. Actually, Manong Ted, hindi po talaga magkakaroon ng duplication dahil may system po na ginagamit si DSWD that is interoperable sa lahat ng tanggapan ng aming pong ahensya. So, once na pumunta yung client, magpresenta siya ng kanyang ID, iti-check po natin doon sa ating information system. So, there is no way na makakatanggap siya in one region and tatanggap na naman siya in another region. Kasi, Manong Ted, nakita namin yan in the past, like, naghumingi ng tulong sa field office NCR and then the next day pupunta ng central office. Na-address namin because of the information system that we have developed. But that is for NCR. Kung doon na po ito sa mga lalawigan o mga maliliit na bayan? Manong Ted, ginagamit din yan ng lahat nating mga field offices at sa lahat po ng mga satellite offices ng DSWD. Okay. Ma'am, ito pong itong mga 4-piece beneficiaries po ninyo, pwede din sila maka-avail po ng AX o AKAP? Depende po doon sa magiging assessment din ng social worker, Manong Ted. Yeah. Kasi maaari, gaya ng nabanggit ko, yung example ko na Manong Ted, maaari kasing beneficiary siya ng 4-piece, may miyembro na kumikita ng less than the minimum wage at apektado ng inflation, maaari naman din po siyang makatanggap ng tulong mula sa AKAP. Opo. Sige maaari po. rin naman pong sa AX kung, again, a member of the household ay nagkasakit o namatay o may ibang crisis na nararanasan. Okay, sige po. So, ma'am, alam niyo naman po siguro, di ba, na naisama po sa ang program appropriations yung 50 billion para sa 4-piece, no ho? Oo. So, ano po ang effect nito ngayon dito po sa mga wait list po na household para po sa 4-piece? Alam niyo na po ano kung gaano karami ang waitlisted as of ito po ay October 31 ngayong nito pong nagdaang taon, ano po? Tama po, Manong Ted. Ilan po ito? Natin, Ilan po ang waitlisted, ma'am? Yeah, yung as of October, let me check namin dito po. Opo. Nasa around 400,000 po ito based on the 434,317 households po ang waiting. Yeah, Manong Ted. Opo, yes. Opo. Yeah, based on the October data, ang waitlisted found to be eligible ay nasa around 434,000 po, Manong. Opo, yes. Opo, ganyan po karami ito. So, ma'am, ito ho kasi dahil sila'y waitlisted, verified, talaga pong deserving na ito na tumanggap po ng benepisaryo, Pantawid Pamilya Pilipino Program. So, ma'am, bakit sa halip na ponduhan ito o kaya po naman maisulong ng inyong sekretary na ito pong unahin natin, mas pabor ngayon ng sekretary sa AKAP kumpara po sa 4-piece? Well, Manong Ted, ang DSWD is an implementing agency and the power of the purse lies with the legislative branch of the government. And irespeto po natin kung ano man po yung naging deliberasyon sa Kongreso. Ang DSWD, titiyakin lang po natin na magiging maayos yung implementasyon ng iba't iba nating mga programa. Kahit merong pong reduction in the budget in the 4-piece, titiyakin natin that it will be business as usual. Opo. Naunawaan po natin nga, power of the purse nga po nasa Kongreso. Pero
baka kasi nga po gusto nga sana namin po makapanayam ang inyo pong secretary eh. So, bakit po si Secretary Gatchalian tulak ng tulak sa AKAP pero hindi siya nagtutulak na mapondohan po itong 4-piece kaya? Ano, may sagot na ho ba siya doon? Actually, Manang Ted, when we submitted the National Expenditure Program for 2025, malaki po yung pondo na iprinopose natin for the implementation of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Opo. Para matiyak na yung target natin na 4.4 million households ay ma-serve po. But then again, sabi ko nga po, iginagalang natin kung ano man po yung naging deliberasyon sa Kongreso. Okay. Sige po. So ano po ang effect nito? Ito pong 50 billion ngayon na wala pong pondo para po sa 4-piece. Sa usapin po ng pagpapaunlad sa kabuhayan ng mga Pilipinong karapat-dapat po na bigyan po ng ayuda ng gobyerno. Sabi ko nga po, Manong Ted, it will be business as usual for the department. Wala pong maapektuhan ng mga 4-piece beneficiaries and also our personnel. The DSWD naman po ay makikipag-ugnayan sa Kongreso, sa Department of Budget and Management, as we have been doing in the past, para magkaroon ng budget augmentation for the social protection programs nga po ng ating pong ahensya. And titiyakin natin na magkakaroon tayo ng available na pondo mula sa unprogrammed funds. Because in the previous years, Manong Ted, tayo rin naman po ay nabahaginan ng pondo from that. Okay. Marco po kasi nanggagalaiting dito po sa PhilHealth issue na ito. Kaya mamaya pararaanin ko lang siya kasi baka may stroke. Alam mo naman yun, pag hindi na pagbibigyan mo, sabi mo nga, bumubula ang bibig nun. Mahirap po yan kapag wala siyang maging outlet. Bakit Pero nga? bigyan ko siya ng maya-maya lang po ng ilang minuto para sa kanyang paglalabas ng kanyang sama ng tiyan. Sama ng loob. Ito pong AKAP tsaka AX na ito, basically po sa nagdaan wala ho namang itong pagkakaiba eh. Ang pinagkakaiba lang po nito ay yung klasifikasyon nung recipient na sinasabi daw po dito, yun daw pong mga recipients ng AIC ay parang sa mga Pilipinong naharap sa problemang pampinansyal. Okay. So broad, di ba? Pamasahe, pang-ospital, pampalibing, pagkain. Yung AKAP naman, mga kapatid, ay para daw po doon naman din sa mga tao na nahihirapan dahil sa inflation. Sa mga Pilipino nahihirapan po dahil sa inflation. Ang tanging pagkakaiba nga lamang po daw, hango doon sa ating hawak na guidelines sila nung una, ay yung AX ay para sa mga poor na naranasang krisis, habang yung AKAP ay para sa near poor. Pero sa totoo lang, mga kapatid, diretsahan na po natin ito. Sa halip nga po na ponduhan ang napaka-importanteng programa at dumaan po sa masinsinang pag-aaral itong 4-piece na conditional cash transfer ito. Ito po kasing AKAP, yung sinasabing mga kondisyon, maaari po talagang gawa-gawa na lang yan. Gaya nga ng mga nireklamo ho dito ng ilang mga barangay kapitan at ng ilang pong mga mismo din politiko na hindi po nabibiyayaan ang kanilang lugar ng AKAP kasi nga yung kanila pong congressman sa kanilang lugar hindi kaalyado, di ba? Basically. Napakasimple po ng dahilan nitong lahat. Kasi kung higit 4 na milyon ang pamilyang Pilipino nakikinabang sa 4-piece, ang isang politiko wala ng paraan para akuin niya sa kanyang pangalan yung programa. Kasi template na, nakalatag na, di ba klaro ho yun? 4-piece may kondisyon bago ka makatanggap ng iyong ayuda. Pag hindi ka naka-comply sa requirement na magpa-health center kayo, mag-aral yung mga anak mo, pakainin mo ng tama yung mga anak mo, etc. etc. May social worker ba na diretso? Opo, may mga nakatokang social worker para bisitahin ang lahat ng mga taga 4-piece na ito. So tayong mga taxpayers, ang middle class at ang mga working class,
kahit pa paano, pampalubag loob sa atin na alam natin na yung pera nakakarating, magkaroon man po ng mga leakage ito, nakakarating mismo sa karapat-dapat pong datnan. Ito kasing akap na ito, yung sinasabi po na hihingi tayo ng listahan, mag-invoke ng data privacy, patay tayo dyan. Hindi ka bibigyan yan. Bibigay nila yung listahan ng bawat isang tao na tumanggap ng akap at kung magkano, taga saan, asa ka pa. Hindi tayo makakakuha niyan. Itaga nyo sa bato. Hindi tayo bibigyan yan. Lalo pat may mga aligasyon nga na mga tao po ng politiko nakakatanggap nito. So bakit to sila dito nang gagalaiti sa 4-piece na tinanggalan po ng 50 billion sa halip na dagdagan pa ng halos kalahating milyon ng mga pamilyang Pilipino ang benepisyaryo ng 4-piece? Kasi nga hindi sila makakapapel. Wala silang bigayan na naando ng mga mukha nila at wala sila doon na mamamahagi po ng pera. Walang utang na loob sa kanila. Wala pong utang na loob sa mga politiko, kumbaga. Dito po sa akap, may utang na loob dito. Ngayon po ang dahilan nito, pamumulitika, wala nang iba. Hanggang dyan lang po muna tayo today kasi nga po meron po tayong panggagalaiti ni Marcos sa isa pa napaka-importanteng issue. But basically nga po, dito na ho tayo papasok nga sa usapin na sa ngayon hindi talaga patas. Hindi patas ang ating demokrasya. Paparating pong halalan, supposed to be po, di ba? The will of the majority must prevail. Isa po yan sa mga elemento, katangian ng demokrasya. Pero paano mo masasabi na talagang yan ang will of the majority kung yung majority na yan manipulado? Ang majority na yan ay, pinagsasamantalahan ang kanilang hindi lang kamangmangan, higit sa lahat, kahirapan. Dahil doon, nagmimistulang hindi na po balanse ang equation. Hanggang dyan lang po ako muna at abangan po ninyo ating pong pinaghahandaan dito ng mga edisyon ng ating Think About It para nyo maintindihan ang actual na po talaga ngayon na sitwasyon sa ating bansa. Bastardized democracy na po ito nangyayari sa atin. In the guise of democracy, kapag pakinggan nyo sila, demokrasya yan Hindi po Hindi na ito demokrasya kapag hindi na po patas. Hindi na patas yan Wala nang makakakalaban sa isang kongresista, sa isang distrito, kung hawak niya ang napakalaking pera at pinilalabas niya na kaya yung pera na pinimimigay sa taong bayan. Sino pang lalaban sa kanya? Wala na po. Maging sa party list, ganun din po. Wala na. Wala ka ng laban. Hindi na po balanse ang equation.